experience the life of Christ in our lives here in this world. At inawang maunawaan at maranasan ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa ating pamumuhay sa mundo ito. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Amen? So, ang kaharian ng Diyos ay pumunta dito sa lupa. At kung ano ang kalooban ng Diyos sa langit, ay yun ang kalooban niya dito sa lupa. Amen po ba? Kaya sana po ay ito po ay ating pong lubusang kaunawaan sa buhay po natin na hindi na po natin dapat hintayin pa ang future, kundi sa pagkasalukuyan po, ang Panginoon ay sumasaan. Ang Diyos na siyang nilikha ng langit at lupa. Amen po ba? So we are blessed beyond imagination. It is beyond your imagination. It is my beyond imagination. So every people has the capacity. Ang bawat tao ay may kakayahan na mag-imagine. Lahat ng nilikha ng Diyos ng mga tao ay meron pong kakayahan na mag-imagine. Either ito ay negative, either ito ay positive. So meron tayong nakikita na hindi nakikita ng natural na mata. At yun ang higit na makatotohanan sa buhay ng tao. Yung bagay na nakikita niya sa kanyang imahinasyon. Tama po ba yun? Kaya kahit nandito po tayo, kahit nakikinig po tayo nandito ngayon, nakikinig, pero kung ang ating imahinasyon ay wala po dito at hindi nakatuon ang ating kaisipan at hindi tayo makapokus dito, kahit nandito tayo, higit na makatotohanan sa atin kung ano yung naiisip natin at nai-imagine natin. Kesa yung ngayon, nakaupo tayo at nakikinig. Okay po ba? Kaya kailangan po, ang ating pong imahinasyon ay ating pong i-focus sa ating Panginoon. Okay po ba? Upang sa ganun po, ang kakayahan na yan at abilidad na yan ay maging makatotohanan po sa atin. No? Ang mga salita ng ating Panginoon Jesus sa buhay natin. Okay ba? Kaya kung ano yung ating na-imagine, yun po ang nararamdaman natin. Kaya napakahalaga po ang kakayahang imagination o to imagine ay ito po ay napakahalaga sa buhay ng tao. Subalit, bilang anak ng Panginoon, we can go beyond our imagination. Amen po ba? Kasi po, ang isang hindi mananampalataya ay pwede niyang gamitin yung positive thinking. Changing his imagination about himself or about herself na in-encourage ng mundo na kailangan ipaguhin natin ang ating pong tingin sa ating sarili. Pwede kong mangyari po yun on our own capacity sa ating sariling effort. Pero po, ang mga bagay na yun, ang positibong kaisipan, positibong imahinasyon, ay ito'y hanggang dito lamang po sa mundo nito. Kaya po, ang mga anak ng Panginoon ay tumingin higit pa sa ating imahinasyon at yan po ay sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Through faith, let us walk by faith. The just shall live by faith. Amen po ba? Na hindi lang po tayo sa imagination. Dahil kung ano lang ang naituro ng mundo nito, kung ano lang ang naihuhubog ng sistema ng mundo nito, ay yun lang ang pwede nating makita sa ating imaginasyon. At ito ay pasamantala lang kung tayo man ay magkatagumpay. But kung gagamitin po natin yung pananampalataya, tinanggap natin sa ating Panginoon, and it is about God.
about His promises, about His love, and about His goodness. Na kapag yan po ang makikita natin sa ating pong pananaw, sa ating buhay, sa ating perspektibo, ay higit pa sa ating imahinasyon, yun po ang magdadala sa atin sa lupang pangako na ipinlano ng ating Panginoon. Subalit ang pananampalataya ay dumarating sa mamamagitan ng pangunawa ng salita ng Panginoon. So without understanding the Word of God, yung faith na yon, it will not work well. Hindi natin ito magagamit ng gusto kapag wala po tayong tamang pangunawa sa salita ng Panginoon. Kaya kahit mayroon tayong faith na tinanggap mula sa ating Panginoon, kumikilala tayo sa Diyos, tama po ba? Aktibo tayo at tayo ay zealous patungkol sa Diyos, kagaya po ng bansang Israel, pero mali ang kanila pong pangunawa. Kaya hindi mo ito nagiging makatotohanan. Na kahit tayo naniniwala sa Diyos, at kahit tayo ay may pananampalataya, kung wala tayong lubusang pangunawa sa salita ng Panginoon, at wala tayong disiplina sa sarili natin at commitment para laging unawain ang salita ng Panginoon, ang Diyos na siyang kinikilala natin, hindi ito lubusang nagiging makatotohanan sa buhay natin. Kaya kailangan po natin ang lubusang pangunawa. Ang baril ay makapangyarihan, tama po. Maraming nagagawa ang baril. Meron kang proteksyon kapag ikaw ay may baril. Meron kang sandata kapag ikaw ay may baril na ito ay pumapatay ng tao. Tama po. So nandoon ang kapangyarihan ng baril. Pero kapag ito'y mali ang pagkagamit, yung kapangyarihan ng baril ay ito ay nawawalan ng saysay dahil mali ang pagkagamit kahit ito ay makapangyarihan. Okay mo ba? Nakunawa mo natin. Are you listening? Kaya kahit makapangyarihan ng salita ng Diyos at makapangyarihan ng Diyos na sinasabi natin all things are possible. Nandyan ang protection ng Diyos. Makapangyarihan ng Panginoon, makapangyarihan ng kanyang salita. Pero maraming mga Kristiyano parang ang kapangyarihan ng Diyos na all things are possible, parang hindi natin ito lubusang nararanasan sa buhay. Why? Kahit makapangyarihan ng Diyos, kung hindi natin siya lubusang kakilala at naunawaan ang mga pangako ng Panginoon, ang kapangyarihan niyan ay nagiging walang kwenta. Kundi, ito po ay nakakasira pa sa buhay ng tao. Nandiyan mo ba tayo? Na kahit ito yung Word of God, kahit na ito ay Diyos na sinasabi ng bibig natin, kapag mali ang pangunawa, ay pwedeng sirayin ang buhay ng tao. Kaya ang kutsilyo, no? Ang knife, ang baril, ang makapangyarihan, ang ilaw, napakaganda. Pero kapag mali ang pagkagamit ito ay sumisira sa buhay ng tao. Okay ba? Kaya po, nagiging poison. Kaya sabi po ni Mahatma Gandhi, maniniwala na ako sana sa Kristyanismo, sabi niya. Pero sa nakikita ko sa buhay nila, ay hindi ka paniwala yung buhay nila sa sinasabi nila. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, amen. Let us understand the Word of God. Let us understand God so that we will experience how loving, how gracious, how generous God in our lives, that we are blessed beyond imagination. Amen po ba? In our own thinking, logically, hindi mo natin kaya unawain yan. But walking by faith through the Word of God, we can understand. Amen po ba? Kaya ang sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, hindi mo yan nalaman sa libro. Peter, hindi mo yan nalaman sa mga tagapagturo sa mundo ito, kundi yan ay ipinahayag ng Ama sa iyo. Revelation knowledge, my dear brothers and sisters. Amen po ba? Kalapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hopefully, you will understand what I'm saying. Ako po'y naniniwala na
ang aking pong sinasabi. Amen po. Kaya, let us enjoy the goodness of God. At ang pag-uunawa sa Panginoon ay hindi ito madali. Hindi mabilis, pero madali because of the Holy Spirit. Easy and light. My yoke is easy and my burden is light. Mas mahirap hanapin ang pera kaysa sa Diyos. Andiyan ba tayo? Amen. Hallelujah. Kaya kapag taus-puso lang natin hahanapin ang Diyos, siya'y masusupungan natin. Ang pera ay napakahirap hanapin. Tama ko yun? Kaya God is greater than money. God is greater than mammon. Amen po. Kaya, hallelujah. Amen. We can soar high. All things are possible. Praise God. Amen. Sa ating pagpapatuloy, na kung saan sa John chapter 11 ay nabanggit po that I am the resurrection and the life. Si Kristo ang pagkabuhay na muli at siya ang buhay. And that life is a soul life, a complete life. Amen. Woo! Praise God! Kung walang 5, walang Kristo. Tama po yan. So, ang 5 ko ay maliit na sentimo, maliit na halaga. Pero, para mabuo ang piso ay kailangan ang 5 centavo. Tama po yan. Kung walang piso, walang bilyon. Hindi ko mabubuo ang 1 bilyon kung walang piso. Tama ba? Kung titignan mo natin, ang piso, kumpara sa 900 plus para maging billion, ay walang halaga ang piso. Tama ba? Kumpara sa 900,000, 1 million, tama? 2 million, hanggang maging 1 billion. Walang kwenta. O hanggang maging 999 million. Tama ba yan? So, kukumpara sa piso, tutuong halaga nun, walang kwenta. Pero, hindi mabubuo ang 1 bilyon kung walang piso. Tama po yan. Kaya ang Panginoon natin, He is the resurrection and He is the life. And He is a complete package. Tama po yan. Kompleto mo siya. Sa nabanggit ko po kanina, nabubuo ang 1 bilyon sa piso. At buo ang 1 bilyon at walang pwedeng ialis sa kabuuan ng 1 bilyon. Tama po yan. Walang pwedeng alisin sa 1 piso. Kahit 5 alisin mo, hindi magiging kumpleto kung walang 5. Tama po yan. So sa kabuuan ng piso, sa kabuuan ng 1 bilyon ay walang pwedeng alisin para ito ay mabuo. Kaya mga kapatid, kapag si Kristo ay patuloy nating maunawaan, siya'y kumpleto, walang pwedeng alisin sa Kanya at walang bagay na pwedeng hindi natin makamit sa Panginoon dahil God is perfect and He is complete. Amen. Hallelujah. He is complete. Kaya huwag natin sabihin, maka-Diyos ka, wala kang pera, maka-Diyos ka, wala kang karamdaman. No. He is complete. O, may karamdaman ka, maka-Diyos, no. Wala tayong pwedeng alisin o wala tayong bagay na hindi pwedeng maranasan sa Panginoon dahil ang Diyos ay buo siya at kumpleto siya. Kaya lahat ng bagay na kailangan natin ay nasa Kanya. That's why He is the light, my dear brothers and sisters. Amen? Kaya hindi pwedeng sabihin na maka-Diyos naman ako, kaya kahit mahirap ako, maka-Diyos naman ako, kahit may karamdaman ako, pupunta naman ako ng langit. No, He is complete. That's why in Colossians chapter 2 verse 10, Amen? In Him, we are complete. Buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Ang pera hindi mo nga pumalaga. Subalit hindi nagiging buo ang Diyos kung wala kang pagpapalang material. Tama mo ba yan? Kulang ang Diyos kung gano'n. Tama mo ba yan? Kung ang Diyos ay panlangit lang, kung ang Diyos ay pang-future lang, kulang ang Diyos.
kahit ang pera at ang material na bagay ay mababang uri na pagpapala na sinasabi ng Luke chapter 16. Pero kung wala yan, hindi nagiging buo at hindi magiging ganap ang buhay natin kay Kristo kung wala ang maliliit na bagay na yan. Dahil yan po ay kailangan din ng kabuuan ng ating pagkatao. And Christ is enough, and Christ is more than enough in our lives. Hallelujah! Hallelujah! Amen! He's complete! My dear brothers and sisters, kaya kailangan lang po ay maunawaan natin sa buhay natin. Amen. Kaya He is the resurrection. Siya ang pagkabuhay na muli. So ang Panginoon ay hindi lang siya pagkabuhay na muli na tayo pupunta ng langit. There is life after death. But He is now, siya ay buhay. Siya ang panggagalingan ng buhay natin dito sa lupa. Amen po ba? Merong buhay na pwede natin pong pagpursigihin, pagsikapan, pero iba po ang buhay na ibinibigay ng ating Panginoon. So sabi po dito sa Ephesians chapter 1 verse 9, naalala ko po yung last message ko po na hindi po natin ito natakay para maglupat niya natin. Hello? Yes, ma'am. So, Efeso 1:9 na ito po ay naiwanan natin nung pasimula ng ating unang o ang huling part. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Efeso 1:9. And verse 10, sabi niya, pagdating ng takdang panahon, layunin niyang ipunin ang lahat ng lilikha sa langit at sa lupa at ipasa ilalim ang mga ito kay Kristo. Amen. So darating po panahon na ang lahat ng kanyang lilikha na kumilala sa ating Diyos o sa ating Panginoon ay kanyang titipunin. And that is the coming Christ. Yun po ang binabanggit ni Pablo, yung pong second coming of Christ. Na ito ay nabanggit doon sa John chapter 11. Sa huling araw, kayo ang pagkabuhay. So, He is the Alpha and Omega. So, may katapusan po ang mundo ito. Sa huling pagbalik ng ating Panginoon. So there is second coming, my dear brothers and sisters. There will be new heaven and there will be new earth. So ang tanong, kailan kaya darating ang Panginoon? Ang sagot, mamaya. So kapag binabanggit natin ang muling pagbabalik ng Panginoon ay parang maraming taong natatakot. Na kumisa ay maraming tayong ayaw iwanan sa mundo ito. Kaya, kung pwede huwag mag-usapan ang muling pagbalik ng ating Panginoon. So my dear brothers and sisters, where your treasure is, there is your heart. Kung nasaan ang iyong kaimanan, ay nandoon ang iyong puso. So ang muling pagbabalik ng Panginoon, ito po ay katuparan ng kabuuan ng kaligtasan ng Panginoon sa mga tao kumilala sa Kanya. It is a blessing. It is a joyous day. It is a glorious day. Because the second coming of Christ, tayo ay pupunta sa permanenteng buhay na hindi na tayo magkakaroon ng problema, hindi na tayo magkakaroon ng karamdaman. Amen po.
Wala na tayong kailangan na health insurance. Wala na tayong kailangan na mag-ipunin pa para sa pagdating ng kahirapan, pagdating ng problema, pagdating ng gastusin ay ating iniisip. Doon ay nakahanda na ang lahat. And that is blessed beyond imagination. Amen po ba? The second coming of Christ is not chaos. The second coming of Christ is a blessing. Amen po ba? Because that is the completeness of our salvation. Because ang ating spirit, ang siyang complete, ang ating spirit, ang siyang perfect, ang ating spirit, ang siyang bless our spirit. Everything is in us because Christ lives in us, in our spirit. Tama po ba? Para humina. Pwede ba bigyan nyo lang akong para hindi ako masyadong magpersa? Para humina. Okay po ba? Amen. So, blessing niya po in second coming. Amen. So, ito pong rapture, yung pong rapture na tinatawag, yun po ay pag-alis ng iglesia ng Panginoon at ang iglesia ay yung kumilala sa ating Panginoon. Amen. So, ang pagdating ng Panginoon ay hindi ko po sinasabing totoo yung sinabi ko kanina na mamaya. Ang muling pagbalik ng Panginoon is anytime. Walang nakakaalam sa muling pagbalik ng Panginoon. So, sagot ko po doon ay kailan darating ng Panginoon, ang muling pagdating ng Panginoon, the resurrection life or the resurrection will be anytime. Anytime. Kahit anong oras ay pwedeng dumating at paliwanag sa mga ibang mga libro ng Bible na ang muling pagbalik ng Panginoon ay parang magnanakaw. Na hindi natin alam kung kailan darating. Tama po ba yun? Kaya po kailangan ay tayo po ay hindi ko sinasabing maging handa tayo because those who accepted our Lord Jesus Christ, definitely, hindi po kalugihan yun, kundi yun po ay pagpapahal. At mayroon tayong patiyakan na tayo kasama sa wedding day, sa isang grandiose, glorious, wonderful, amazing wedding between God or between Jesus Christ and the Church of God. Yung pong iglesia. Amen po. So anytime, marami na pong mga sinyales na siyang nakikita po natin sa muling pagbalik ng ating Panginoon Kristo. But do not fear. Amen? Huwag mong ikatakot yun. Kasi kapag kinatatakot mo ang muling pagbalik ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ka excited na makita ang Panginoon. Ibig sabihin noon, ay mas mahal mo ang mundo kaysa sa Diyos. And that is one indicator. One indicator na ayaw mo muling dumating ang Panginoon dahil higit ang mga bagay dito sa mundo kaysa sa Diyos. Kaya let us refocus. Amen. Focus on Jesus. The way, the truth, and the life. Amen. And we will have more. No? Mas higit nating maranasan ang tunay na buhay kapag si Kristo ang siyang pangunahin sa buhay natin. At lahat ay magiging madali. Iba yung buhay kesa yung patay. Kesa yung may ama at walang ama. And we are alive and we have a Father in heaven. Hindi lang natin lubusang kakilala ang ating Panginoon. Nakatulad ng prodigal son, yung panganay, nagpagalang sa'yo, pero hindi niya alam, siya rin ay nabigyan, di ba? He divided the inheritance. Hindi lang yung umalis ang siya binigyan, ay kundi yung din naiwan ay binigyan. At ang sabi nga ng ama, yung lahat ng nasa akin ay sa'yo, dahil yung naiwan na anak, kung anuman ang natitirang naihating kaymanan, ay maiiwan pa rin sa kanya. Kanya lang,
Hindi ho siya na-focus sa kanyang kaugnayan sa kanyang ama, kundi na-focus siya sa kanyang sarili. Yun ang maraming problema ng maraming mga Kristiyano. Kaya po, mga kapatid, sama-sama po tayo. Alam mo po, kayo ay umihila ng lakas sa akin. Pero ako rin ay umihila ng lakas sa inyo. It is both sides. That's why, my dear brothers and sisters, kayo po ay na-empower, na-encourage. But kapag naipamuhay nyo kung ano ang aking sinasabi, ako po ay na-empower sa inyo. So it's a mutual relationship. Kaya yun po ang kailangan nating maunawaan, mga kapatid, sa buhay natin. Amen. Na tayo ay mag-focus sa ating Panginoon na hindi katulad ng eldest son doon sa prodigal son. Focus on Jesus. Amen. The author and the finisher of our faith. Now, yung completeness of our salvation, na hindi na tayo kakaroon ng problema, magiging perfect na ang ating buong pagkatao. At ang mansyon na siyang nihanda sa atin, kung wala na tayong mansyon dito sa mundo, at kung tayo po ay nakapapag dito, o kaya po ay makalandeta mo po in heaven, po 5-star hotel, 10-star hotel, 20-star hotel. Amen? Green niyo po? You will enjoy life. Amen. With Jesus. So now, Pastor, nabubuhay pa tayo dito. That's why. If we are here still in this world, sinasabi nga natin, meron pang karamdaman, meron pang problema, meron pang pangailangan. If we will draw in our spirit, amen? Like Jesus Christ, He groaned in the spirit. Kung tayo ay uhugot ng lakas sa ating spiritual, worship God in spirit and in truth, ano ibig sabihin nun? Meditating the Word of God. Remembering the goodness of God. Remembering His promises. Yun po, uhugot tayo ng lakas sa ating espiritu. Kung paano ang Panginoon, kung siya'y uhugot sa lakas niya, sa mga taong nagdadalamhati, sila'y umiiyak, siya po'y mapanghihinahan din. Kaya He groaned in the Spirit. Kaya sa sitwasyon natin, sa buhay natin, sa problema natin, kung titingin tayo sa tao, titingin tayo sa maraming mga bagay sa ating paligid, sa mga balita na lagi natin pinakikinggan, mga telenovela na ating pinakikinggan, talaga namang mapanghihinahan tayo. Kaya let us experience the power of God. The power of God is available. The blessing of God is available. Hindi lang natin ito ina-acknowledge, hindi lang natin ito kinikilala. Kaya ako po, sa pagtayo ko sa pulpitong ito, hindi na ako humihingi sa Diyos ng wisdom. Hindi na ako humihingi ng kapangyarihan sa Panginoon. Because the power, the anointing, and the wisdom is already existing in my life. Nandito na sa aking buhay dahil si Kristo ay nasa akin. Amen po ba? Ang kailangan ko lang ay kilalanin ko. Ang kailangan ko lang ay focus ko. Amen. Hallelujah. Hindi yung, the Holy Spirit is here. Sabi po ng song leader, the Holy Spirit, the power of God is here. Tapos meron mag-opening prayer, Lord, bring down your power. Sabi ng Holy Spirit, nasabi ng song leader, nandito na ang power. Pero pagtapos ng opening prayer, Panginoon, ibaba niyo ang kapangyarihan mo. Saan ba totoo doon? Amen? Kaya nga po, ang kailangan lang natin ay kilalanin. Kaya, hindi pa perfect ang ating katawan, hindi pa perfect ang ating sitwasyon, but your spirit that you have accepted Jesus Christ is already perfect. Lahat ng kailangan mo ay nasa iyo na. The power of the Holy Spirit, the same Spirit na siyang nagbuhay na muli kay Kristo ay nasa Kanya, at anumang kapangyarihan na kay Kristo ay nasa iyo dahil si Kristo ay tinanggap mo sa buhay. Palakpakan natin ang pangalaman. Amen. Kaya kahit wala man Panginoon na kompleto salvation sa atin, because we have the power, we have the Spirit, doon tayo mag-grow. Kaya po, sa aking napaliwanag last Sunday, ang mga tao ay umuhugot ng kanilang ligaya, ng kanilang dignidad sa mga bagay na material. Iba po kapag mayroon ka magaganda niya, tama mo ba?
Iba ho kapag ikaw ay nagpagganda ng kilay. Tama po eh. Iba ho kapag inamdam na kapag ikaw ay nagpariba. Amen? Iba ho. Dahil doon tayo huhukot. But I'm telling you, my dear brothers, there is much more than that. Hindi natin kaya i-deny na meron pong nagpapaligay sa ating sa mga material na bagay. Pero meron po tayong dapat higit na kilalanin na higit na magpapaligay sa iyo. Amen. Ang pagiging maka-Diyos ay hindi pagiging malungkotin. Kundi ang pagiging maka-Diyos ay lalo kang sasaya. Lalo kang mag-enjoy sa buhay na ito, ang pagiging maka-Diyos. Magiging magaan ang buhay kapag tayo po ay umuhugot ng ating ligaya, ng ating lakas, ng ating dignidad sa Panginoon. At ang Panginoon ay hindi siya magbabago sa noon at magpakailanman. Yung rival ko, kahit ba't na 6 months, magbalik yun. Sabi ko, yung pauna ko kong piskat. Sabi ni Pauna naman, kaya pwede yan. Hindi pwede, nakapiskat na kagad. Sabi ko. Di mo ba? Kaya nga, nag-deteriorate na naman. Kaya let us walk by faith. Faith is imagining, faith is moving what God has done for us. Amen po. We are living kung ano ang pagkilala natin sa Panginoon. And by the way, ang pananampalataya ay katotohanan na. Spirit is not truth. Spirit is spirit. Hindi ko sinasabi ng truth. Kundi ang spirito, hindi mo makikita yan. Spirito yan. But through faith, you will see the Spirit. Tama po yun. Amen. Kaya ang pananampalataya ay ito'y substance na. Ito'y prueba na. Ang pananampalataya. Okay? So, kung paano ang signal ng mga network na yun, hindi natin nakikita. Tama po ba? On our mind and our natural eye, hindi natin nakikita ang signal. Pero, using our cellphone na instrumento natin, ang hindi nakikita ay nakikita natin sa pamamagitan ng cellphone. Tama ba? So, kung mayroong 2 bar, 3 bar, at 4 na bar, ibig sabihin, malakas ang signal. Na hindi nakikita ng mata, pero sa pamamagitan ng instrumento ng cellphone, nakikita mo ang signal. Tama ba? Kaya ang spirito, hindi mo nakikita. God is spirit. You cannot see God. You cannot see the promises. You cannot see the prosperity. Hindi mo nakikita ang prosperity. Hindi mo nakikita ang blessing. Hindi mo nakikita ang righteousness. But through faith, you will see God. Amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ay makikita mo ang Diyos. Kaya hindi ko ito nalalayo sa cellphone, mga gadget na mga ginagamit natin. Kaya kung wala kang cellphone, paano mo sasabihin malakas ang signal? Kung wala kang cellphone, paano mo masasabing mahina ang signal? Kaya paano mo masasabing nandiyan ang Diyos? Paano mo masasabing mabuti ang Diyos kung hindi mo naunawaan ang salita ng Panginoon? Amen po. Kaya, my dear brothers and sisters, sa pamumuhay natin dito sa mundo, habang hindi ba dumarating ang Panginoon, pwede rin tayo mabuhay na ganap at kasiyasiyan kung tayo ay umugot ng ating lakas, ng ating pong ligaya, ng ating kasiyahan ay sa ating Panginoon. At kapag ikaw ay maligaya, listen, my dear brothers and sisters, kapag ikaw ay maligaya, mas sumisipag ka. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Amen. Kung walang pera, tamad ka. Kapag may pera, sumisipag ka. Tama po ba yun? Kapag may walang pera, malungkot. Kapag may pera, masaya. Amen po ba? Pero higit ang Diyos sa pera. Amen! Hallelujah! Give me the best clap of praise. Sa aming Panginoon, higit ang Diyos sa pera. Ang kailangan lang ay unawain natin para ang Panginoon na hindi natin nakikita ay maging buhay sa atin. Kung paano ang pera na walang buhay, pero nagpapaligaya. Ang pera na wala namang mga salita o hindi siya nagsasalita, pero nagsasalita sa tenga natin. Tama mo ba? Hindi ba nagsasalita? Nagsasalita ang pera. Tama mo ba? Dahil sa ating pangunawa. Amen. So, yun po sa pamumuhay natin dito sa mundo. Ngayon,
On my personal level, sa aking personal na pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang muling pagbalik ng Panginoon ay masasabi ko, matagal pa. Ano ang basihan mo, Pastor? Sabi ko kanina, anytime. Tama mo ba yun? Pero, on the sa mga signs na ibinigay ng Panginoon, isang mga signs na mas babanggit ko po ngayon ay sa Matthew chapter 24, verse 14. Na kung ating titignan, dito po sa talatang ito, and the gospel shall be preached unto all nations. So ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig ito. At kung makarinig ito, darating na ang katapusan. So, ito po ang isang senyales. No? Na kung saan po ay darating ang katapusan kapag ang mabuting balita ay naipangaral na sa buong sanlibutan. So masasabi ko rin po na ang patungkol kay Kristo ay naipangaral na sa sanlibutan dahil sa mga technology. No? Pero, ang mabuting balita patungkol kay Kristo ay halos hindi pa alam ng maraming mga tao. Dahil ang narinig nila ay bad news, wherein ang dala ng salita ng Panginoon ay magandang balita at hindi masamang balita. Ang alam ng mga tao, ang Diyos ay namamarusa. At yan po ay hindi good news po yan. Na kapag ang pangangaral ng salita ng Diyos ay patungkol sa kasalanan mo at kasalanan ko, yan po ay hindi good news. Ang good news ay si Kristo ay namatay na sa kasalanan mo. Yan ang mabuting balita. Yan ang magandang balita na anumang paghihirap mo sa mundo nito ay mayroong, o anumang paghihirap mo sa mundo nito, si Kristo ay naghirap na para sa iyo. Kaya, pwede kang guminhawa sa pamamagitan ni Kristo. Huwag mo nang bayaran pa yung ginawa ni Kristo. Yun ang magandang balita. Amen po. Parang hindi yan ang magandang balita. Amen. Oh. So yun po yung magandang balita. Ang Diyos ay hindi na mamarusa. Ang Diyos ay hindi na humahatol sa tao. Dahil nahatulan na si Kristo para sa iyo at para sa akin. At ang kasalanan ng buong mundo ay pinatawad na. Ito'y binayaran ni Jesus. Amen. So yun po yung magandang balita. Hindi yung makasalanan ka, pupunta ka ng impyerno. Yun po'y bad news. Amen. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Hindi po yung wages of sin ang mensahe. Ang mensahe doon ay yung regalo ng Diyos. Hindi yung kasalanan ng kabayaran ay kamatayan. Hindi yun ang mensahe. Ang mensahe, lahat ng kasalanan mo ay binayaran na ng Panginoon. Ikaw ngayon ay mayroong bagong buhay kung tatanggapin mo si Kristo. Yun ang mabuting balita. Na marami ng mga tao hindi pa nakarinig ng magandang balita. Amen. Okay. So, ano ang magandang balita? Ang magandang balita ay yung merong ginawa ang Panginoon sa iyo. Lahat ay ginawa na niya para sa iyo. Makasalanan ka pa, ginawa na ng Panginoon ang solusyon. Amen. Ginawa na niya lahat kung ano ang kailangan mo sa mundo nito. Kaya naparito siya para bigyan ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Naparito siya to destroy the devil. Diba? Galatians chapter 1 verse 4 yata po yun. Ang sabi niya, He came to destroy the works of the devil. Yun ang mabuting balita. Naparito siya para wasakin ang anumang gawa ni Satanas.
Kaya yun po, na magandang balita na hindi pa po narinig ng marami mga tao. Kaya paano darating muli ang Panginoon? Dahil ang pangangaral ng magandang balita sa buong mundo, and then kapag nangyari yun, ang katapusan ay darating. Ano nga po? Ang nangyari po, sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi kung ano yung ginawa ni Kristo, kundi kung ano ang dapat gawin ng tao. That is bad news. Amen. Bad news po yun. Ang good news, wala kang gagawin. Ikaw ay mayaman. Wala kang gagawin. Ikaw ay pinatawad na. Ang kailangan mo lang ay tanggapin. Yun lang ang bahagi natin. Amen. Ang kailangan lang natin ay unawain natin. Hindi yung isinyer mo ang Panginoon at isinishare mo kung ano o ibinabahagi mo at ipinapahayag mo kung ano yung mga requirements at kung ano yung dapat mong gawin para naragdagan ang bigat ng buhay ng tao na dapat sana ay iligtas sila ng Panginoon sa bigat ng kanilang buhay. Hello? He came to save us. Pero ang pag-introduce natin ng mabuting balita, dagdag na trabaho sa tao na dapat sana gagaan. My yoke is easy and my burden is light. Kaya maraming mga Kristiyano umaayaw dahil dagdag na responsibilidad na dapat sana gagaan ang buhay nila. Hindi pagpapahirap ang pagdating ng Panginoon. Hindi pagpapahirap ang mabuting balita, kundi pagpapagaan sa buhay ng tao ang salita ng Diyos. Amen ba? Hallelujah! Magiging madali and all these things shall be added ang yun po, mabuting balita. Amen? Okay? So it's not another burden. My yoke is easy and my burden is light. Madali, magaan. Pero may bahagi po tayong dapat gawin. Ang bahagi natin ay maunawaan. Aral, maging aware tayo kung ano nandyan. Kaya nga, ang sabi nga po ng Jeremiah chapter 29 verse 13, if you seek me, you will find me with all your heart. Tama po yun? Kaya, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Tama? Ang hihingin mo ay yung pong pangako ng Diyos sa iyo. You confess the word. You confess the promises. Hindi hihingi ang anak ng wala sa iyo. Tama po yun? Amen? Usually, ang hihingi ng anak, kanin. Meron. Diba? Pera. Tama? Hindi niya hihingin po yung lason. Diba? So, ask and receive. You are not begging God. You are, amen, you have a relationship. Seeking God, meaning, listen, ang paghahanap sa Diyos, hindi yung dahil wala ang Diyos at parang makasumbungan mo. Kundi, kapag hinahanap mong Diyos, masusumbungan mo. Bakit? Kasi nandyan siya. Tama po yun. Meron na po ba kayong hinahanap? Anong hinahanap mo? Wala. Di ba? Kaya ka naghahanap kasi nandyan. Kaya you seek God with all your heart because God is with us. The blessing, the goodness, the protection of God is in us. Amen. Ang kailangan lang ay hanapin natin ang mga papapalang yan, hanapin natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Tama po yun. Ang paghahanap ay paghahanap kung ano yung nandyan. Hindi mo hinahanap yung wala. Amen? Tama po ba yun? Okay? Kaya, napakahirap hanapin ng pera kasi wala. Pero ang Diyos hindi siya mahirap.
mahirap hanapin dahil siya nandyan. If you seek me, you will find me. Oh. Kasi nandyan siya kaya. Kapag siya hinanap mo, nandyan siya. Oh. Akala mo wala, kasi hindi mo siya hinahanap. Nakapokus ka sa iba, nakapokus ka sa pera, nakapokus ka sa material, nakapokus ka sa tao, nakapokus ka sa lahat ng bagay sa mundo dito. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi ka niya iniwan, hindi pinabayaan. God is there. Makasalanan ka pa, namatay na. Kaya kung nandyan din na, makasalanan pa tayo. Hindi lang natin siya kilala, kaya hindi natin siya nasusutumpungan. Kaya nung kilala natin siya, tama ko ba yun? Naranasan natin siya. Hindi nung kilala natin siya, ay doon siya dumating, no? Nung kilala natin siya, naranasan natin na siya ay nandyan sa buhay natin. Hindi niya tayo, hindi mo binabayaan. Alam pa naman natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! And that is the good news, and that is the gospel. My dear brothers and sisters. Ang iglesia, ang siyang nagpapapigil kung bakit hindi pa muli marating ang Panginoon. Hanggat nandyan iglesia, hindi pa rin darating ang rapture. Ang rapture ay pag-agaw. In the twinkle of an eye ay pag-agaw sa mga anak ng Diyos at darating ang dakilang kapigatian for 7 years. There will be a great tribulation. Kapigatihan, kahirapan na hindi pa naranasan ng buong sangkatauhan sa ating kapanahonan. And then darating po yung 1,000 years na millennial reign na maghahari ang Panginoon dahil ang iglesia ay kinasal at kasama ng Panginoon at ang iglesia ang maghahari sa mundo ito. Yun po yung 1,000 years. Okay ba? Pero hanggat nandito ang iglesia na siya pumipigil sa katapusan ng mundo ito. Okay? At kaya minsan kaya hindi pa nangyayari ang katapusan dahil nasa dito pa ang iglesia dahil may responsibility tayo to preach the good news. Okay? Kaya kung hindi pa darating ang Panginoon, patuloy ang kahirapan sa mundo ito. Kaya mas magandang dumating ang Panginoon. Para wala na ang kahirapan. Eh, Pastor, huwag mo na, bukas. Kakasal ako bukas eh. Ay, mamaya. Huwag mo na, Pastor. Next year na lang. Oh. Mas maganda po dumating ang Panginoon dahil mawawala na ang lahat ng kahirapan sa mundo nito. Kaya, ang Savior, listen, di mo ba nung nagkasala si Adan at Eva? Are you listening? Bago pa po magkasala at bago pa likhahin ang mundo, nandyan na ang solusyon. Jesus Christ was already chosen. Because with the foreknowledge of God, alam niya na magkakasalang tao. At bago pa likhahin ang mundo at bago pa magkasala, binigyan na ng solusyon ng Panginoon. Hindi na surprise ang Diyos. Amen. Hindi na bigla. Tama? Tama? Oh. So, nung pinili si Kristo, no, bago palikahin ang mundo, ay nandyan na ang solusyon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya hindi tayo kailanman pinabayaan ng ating Panginoon sa buhay natin. Okay? Kaya ang kanyang magandang layunin at plano sa buhay natin ay napakaganda at napakadakila. Kaya sa kanyang muling pagbabalik sa mundo nito, yan po ay kasiyahan at kaginawaan sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya po ipangaral natin ang salita ng Panginoon. Upang sa ganon, ito po, upang sa ganon, hindi natatagal. Kapag pinapatagal natin, lalo pahirap ng pahirap ang mundo. Hello? Parang hindi kayo naghahati. Hahin niyo bang dumating ang Panginoon? Hello? Oh. Hindi. Yung sinasabi ko kanina,
na si Kristo ay mayroon ng Savior. Ba't hindi dumating si Kristo nung nagkasalang tao? Bakit? Kasi po ay hindi pa handa ang tao para tanggapin si Kristo. Okay? Ang Diyos ang naghihintay sa tao. Okay ba? Ang Diyos ang naghihintay sa tao. Kaya hindi agad dumating ang Savior, kundi ipinakilala mo na. Kaya na meron pong mga prophecy sa Old Testament na meron darating na ipapanganak sa Bethlehem. Yun po ay paghahanda ng Diyos sa tao para kanilang matanggap ang tagapagligtas. Okay? So, hindi ang Diyos ang naghihintay. Hindi ang tao naghihintay sa Diyos, kundi ang Diyos ang siya naghihintay sa atin. Nasa ating pangunawa kung kailan natin gusto mangyari ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya yung proteksyon ng Diyos laging nandyan. Marami nagtatanong, nasa ang proteksyon ng Diyos? Kumikilala ng mga Diyos naman, anak ng Diyos. Kasi kapag hindi ka nakapokus, na dapat sana nandyan ang proteksyon ng Panginoon, pero dahil hindi nakatuon ang isip at puso mo, kahit anak ka ng Diyos, hindi mo nararanasan ang proteksyon ng Panginoon dahil linalayo mo ang sarili mo sa proteksyon ng Panginoon na hindi kailanman umalis niya. Tama po kayo? Kaya po, maganda rin balita na sinabi ko po last Sunday, ang kamatayan ay hindi galing sa Diyos. Amen po ba? Yan ay bunga ng kasalanan. Ngayon, nais ko pong balansihin yun. Amen po ba? Okay, diba? Baka may kaibigan kayo. Namatay yung kanyang anak. Baka sasabihin nyo, nakikiramay po ako. Pinatay ng Diablo anak mo. Huwag mo sabihin nyo, amen. Nais ko balansin. Baka hindi ang Diyos ang tumatay sa anak mo, kundi ang Diablo. Huwag mo sabihin yun. Sabihin mo, amen? Ang sabihin natin, hindi kalooban ng Diyos yan. Ang kamatayan, no? Ang kamatayan ay yan ang susi para ang tao ay pumunta ng langit. Dahil kalooban ng Diyos, ang lahat ng tao ay hindi mapahama. Tingnan po. Okay mo? Kaya tingnan niyo po, listen carefully. Sa salitang niyo na sinasabi ng Hebrew chapter 2 verse 14, ang may kapangyarihan sa kamatayan ay ang Diablo. Nasasagot ang maraming mga katanungan. Bakit yung anak ko pa? Bakit yung asawa pa? Ang bait-bait ng asawa ko. Tapos siya pa, yung kapitbahay ko, yung ibang tao dyan, pumapatay, nagnanakaw. Iniiwan mga anak. Irresponsable pero yun, hindi namatay. Pero yung asawa ko, na napakabait. Siya pa ang kinuha ng Diyos. Di ba? That is unfair. Unfair, napakabait ng asawa. Naglalaw na, nagluluto na ng malengke. Unfair, tama mo yun. Ano ba? Di ko lang. Mga kabats ko. Di ba? Amen. Hello? Ang daming tao na pwedeng mamatay. At yung mabuting tao pa ang mamatay. Ba't hindi yung masama? Tama mo kayo? So my dear brothers and sisters, hindi dahil hindi siya pinagtahan ng Diyos. Baka kulang siya ng pag-acknowledge, pagkilala sa protection ng Diyos. O kaya naman kulang ng pag-unawa. O kaya naman, that time, na-focus siya sa napanood ng sine. Kaya, you must be watchful. Sabi ng Bible, be watchful, be aware. Tama? Because the devil is like a roaring lion. Tama mo ba yun? Being aware and being watchful, hindi ibig sabihin na wala ang Diyos. Kundi, you are being watchful and aware of the presence and the goodness and the protection of God in your life, in every day of your life. Amen. Kailangan pala mag-English ko para tatalak kayo. Di ba? Hello?
kapag sinabi mo sa sarili mo na hindi ang Diyos pumapatay. Yan ay bunga ng kasalanan. O kaya ano pwede natin sabihin? Talagang ang katawan ay humihina. Ang katawan ay nagdeteriorate. Hindi natin maiwasan. And that is the result of sin. Yun po yung resulta ng kasalanan. Okay ba? Amen? Kaya mabuting balita ang siyang ipangaral natin and then ang katapusan. Kaya po nasa atin kung ang building na ito ay mangyayari. It's up to us how we understand. Amen? Kaya yun po yung bahagi natin na mauunawaan. Yun ang part natin. Hello? Are you listening? Di ba? Kaya, my dear brothers and sisters, as I end up today, kung paano ikaw ay nakikinabang sa trabaho mo, pero dahil kulang, di ba? Listen. Dahil kulang sa trabaho mo, dahil araw ka lang, no? 15-30 ka lang, ang inisip mo na magkaroon ng increase sa iyong income ay tatanim ka. Tama ko ba yun? Okay? So, kung ikaw man ay nag-business o kaya nagtanim o kaya nagtinda, i-increase ang income mo. Tama ko ba yun? Dahil isaw ka doon sa iyong regular employment at meron kang kita doon sa business. Tama ko ba yun? Okay? Amen? So, iba ito at iba ito. Tama. At hindi pwedeng kung ikaw ay data encoder sa computer, kung ikaw ay nagtatanim, hindi mo gagamitin yung computer mo o computer, magtanim ka. Hindi po. Tama, ibang sistema yung pagtatanim at iba yung pagiging data encoder. Tama po ba yun? Amen? Iba ito at iba ito. At ibang income at ibang income, ibang sistema at ibang sistema ito. Okay? Oh. Amen? Oh. Okay, now, ano gusto kong ipunto ko dito? Okay, balik tayo. So, kung ano man ang income mo dito sa negosyo mo, sa relasyon mo, sa negosyo mo, hindi mo pwedeng kunin sa trabaho mo ba? Boss, dapat dagdagan yung sweldo ko, dapat dagdagan mo dahil nagtanim ako. Hindi. Yung income mo dito, hindi mo pwedeng kunin dito, kundi dito mo kukunin, ibenta mo yung natanim mo. Tama? Para maging pera yung tinanim, ay ibenta mo. Tama? Okay. Ngayon, eto. So, if you have now a relationship to your parents, you have that relationship to your business dito sa mundo. Okay? Ikaw ngayon ay may kaugnayan sa Diyos. Tama ko ba? Okay. Ikaw na merong kaugnayan sa Diyos ngayon, iba yung pakinabang mo dito at iba yung pakinabang mo sa relasyon mo sa Diyos. Hello? Are you listening? Oh, okay? So ngayon, meron kang kaugnay sa Diyos at siya kinikilala mo, nagdidisiplina ka, committed ka ngayon, at ang salita ng Panginoon ay tinatanim mo sa puso't isipan mo, iba yung pakinabang mo doon, at iba yung pakinabang mo sa relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa negosyo mo. Amen. Pero ang karamihan nangyayari, ang Diyos ay kikilos sa trabaho ko. Ang Diyos kikilos sa girlfriend ko. Ang Diyos ay no. Iba yung kaugnayan mo sa Diyos. It is a person. Persona siya. At ibang sistema. At ang sistema ay pananampalataya. Amen po ba? Oh. Lahat ng may boyfriend nagsabi ng amen. Lahat ng may boyfriend. Ha? 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 Oh. Halimbawa, yung may boyfriend yan. Halimbawa, sabihin ng nanay mo, "Nak, huwag ka ng boyfriend.
mahal naman kita. Anak ko ba naman boyfriend? Oh. Pagsisilbihan naman kita. Di ba? Mahal ka ng magulang mo, pero iba yung pagmamahal ng boyfriend. Tama ko ba yun? Oh. Hello? Oh. Yung boyfriend o yung mother na mahal ka niya, okay, masaya ka. Pero yung pagmamahal ng boyfriend, kumikitin ng loob. Di ba? Oh. Iba yun. Tama? Ayun ka? O kaya po, iba po ang nangyayari kapag ikaw ay meron ka lalong pangunawa sa ating Panginoon. Amen? So, pagpatuloy po natin ang mga salita ng Panginoon sa pag-aaral po natin, you are blessed beyond